Hello, good morning. Ito na naman ako, si Kim Carlos, online marketer at owner ng website na www.kbcarlos.com, and welcome sa Online Network Marketing for Pinoys. Ngayon, may tuturo akong isang bagay ngayon. Kung paano kung paano ka aangat sa mga ibang mong kakompetensya. Kunyari, sa company kayo, same products. So, paano ka aangat at paano sa'yo bibili yung tao. Okay? So, ang unang step na pwede mong gawin is, check mo muna yung company mo if maganda. Kung maganda naman yung company mo, maganda yung background, maganda yung legalities, tapos, sumusunod naman ito sa network marketing standards. Next mo tingnan is products. Kung maganda yung products mo, okay ka. Maganda yung products, maganda yung company, walang problema. So, ang next naman na kailangan natin gawa na paraan is yung ikaw, sarili mo. Bakit? Kasi, kung maganda yung company, maganda yung products, lahat ng mga members or distributors doon sa company na yun, pare-pareho rin din na magaganda yung mga products at company. So, ang challenge ngayon is kung paano ka magiging iba sa kanila. Okay? So, bibigyan kita ng content tips. Titignan ko ulit ang aking ang code ko. Ang tip na bibigay ko is dapat mag-invest sa sarili mo. Invest in yourself. So, paano yun? Kailangan paakitin mo yung worth mo or paakitin mo yung value mo. Paano yun? Kailangan makita ng tao na mas merong kang alam doon sa company mo, sa produkto mo, or matulungan mo sila sa kanilang mga problema. Okay? May tatlong steps para magawa mo yon. Una, step 1, 2, 3, okay? Step 1 is to study. Okay? Una, kailangan pag-aralan mo muna siyempre yung business mo. Tapos, merong something na doon na dapat lagi kang inaaral eh. Kunwari, papag-aralan mo yung isang produkto. Pag napag-aralan mo isang produkto, pumunta ka sa next step. Next step is practice. Practice kung paano siya bibenta. Okay? Pwede mong paulit-ulit na nagbibenta. Or, kung di naman, kunwari, isang skill ang napag-aralan mo, ano bang skill lang pwede nating gawing example? Skill about kung paano gumawa ng website. Okay? Kunyari, isang skill yon. Ngayon, napag-aralan mo na siya. Yun yung step 1. Step 2 is practice. Paano gagawin yun? Doon sa website na ginawa mo yun, pwede mo siyang ayusin yung website mo, i-modify, i-edit para mapaganda pa lalo yung website mo. Okay? Tapos, ang step 3 is to teach. Okay? So, ganito kasi ang online marketing. Kailangan online marketing is teaching. So, dapat yung mga ginagawa mo is paturo mo. Kasi pag naturo mo sila, maduduplicate, doon mo makikita yung duplication process. Pag naturo mo sa kanila na maayos kung paano mo mismo ginagawa at ginawa rin nila, most likely, maraming tao ang mismong ma-attract sa'yo kasi marunong ka magturo eh. Diba? Kung marunong ka magturo, sasabihin na, mas gusto kong sumali dito sa taong to kasi matutulungan ako nito eh. Diba? So, yun lang. Sana may natutunan ka ngayon. So, remember, yung three steps in order to increase your value in this in online marketing, this business, is to study, practice, and teach. Okay? Actually, kahit hindi lang naman to sa online marketing, kahit saan kahit sa pagre-review, kunyari sa mga exams, pwede mong gamitin yan. Ganyan ginagamit natin, mag-aaral ka, practice ka, or memorize mo tapos ituro mo. Pag ituro mo, mas maalala mo at mas makikita yung knowledge mo tungkol sa bagay na yun. So, ganun lang.
with that, sana may natutunan ka dito sa ano to, training video na to. So don't forget to like and click the button below or i-share mo kung gusto mong pakita sa ibang mga associate or mga members. And also comment kung meron ka man iba pang suggestion or gusto magbigay ng example ng mga skills na pwedeng pag-aralan, pag-practicean at ituro sa mga ano. Okay, sige.